Narito kami ngayon, isang pamilya na minsang pinakamayaman sa Saudi Arabia, buong tapang na nagpapatutu sa United Arab Emirates. Ikinukwento namin kung paano namin nakilala si Jesus at kung paano niya ginawang mas mabuti ang aming buhay kaysa dati. Ngunit bago ko ilahad ang aming patutu, hayaan ninyong isalaysay ko ang mga pangyayaring naktulak sa isa sa pinakamayamang pamilyang Muslim sa Saudi na yumakap sa Kristyanismo. 3 linggo nang nakatali ang aking anak sa isang silid sa Sudan, walang bintana, walang telepono, walang daan palabas. Nagtaglay kami ng salapi, mga koneksyon sa gobyerno, ang pinakamahal na crisis team sa Middle East na nagtatrabaho ng walang pahinga, at libu-libong Muslim na nagdarasal para sa kanya sa mga moske sa 5 kontinente. Ngunit walang nangyari, walang makahanap sa kanya, walang makakonekta sa mga taong humahawak sa kanya, walang makumpirma kung buhay pa siya. Kami ang isa sa mga pinakamakapangyarihang pamilya sa Saudi Arabia, at lubos at ganap kaming walang magawa. Noon, isang Nigerian servant girl na naglilinis ng aming bahay at kumikita ng mas mababa sa isang buwan kaysa sa ginagastos namin sa isang hapunan lamang, ang umupo kasama namin sa silid ng aming anak. Sinabi niya ang 7 salita na nagpabago sa lahat ng pinaniniwalaan ng aming pamilya. Ipakikilala ko kayo sa aking Jesus. Ang sumunod na nangyari ay hindi ko may paliwanag gamit ang pera, diplomasya, lohika, o maging ang relihiyon na aking pinaglaanan ng 40 taon. Ang sumunod na nangyari ay iisang paraan lamang may papaliwanag, at sasabihin ko sa inyo ang lahat. Ako si Tariq Al-Rashidi, at isasalaysay ko sa inyo ang isang kuwento na hahamon sa lahat ng akala ninyong alam ninyo tungkol sa pananampalataya, kayamanan, at ang Diyos na sumasagot kapag walang ibang makagawa. Isinilang ako sa isa sa pinakamayamang pamilya sa Saudi Arabia. Hindi ang uringang kayamanan na nababasa lamang ng mga tao sa magasin at naisip mula sa malayo. Ito ang uringang kayamanan na napakalalim at napakalawak na nagiging dinakikita sa mataong nabubuhay dito, tulad ng hindi napapansin ng mga isda ang tubig na nakapaligid sa kanila. Itinayo ngang aking amang si Mansur Al-Rashidi, ang isang imperyo na sumasaklaw sa maraming industriya sa kaharian, real estate, konstruksyon, kalakalan, enerhiya, mga pamumuhunan. Ang kanyang pangalan ay nagtataglay ngang bigat sa mga boardroom mula Riyadh hanggang Dubai. Hindi siya ang uri ng tao na pinaghihintay, at hindi rin ang uri ng tawag na hindi sinasagot. Sa Saudi Arabia, ang pangalang Al-Rashidi ay nagbubukas ngang mga pinto na ang pera lamang ay hindi kayang buksan. Ang aking inang si Fatima Al-Rashidi ang tahimik na makina sa likod ng lahat ng kinakatawan ng aming pamilya. Habang itinayong aking ama ang imperyo, itinayong aking ina ang pamilya. Siya ay isang babaeng may malalim na disiplina at matinding pagmamahal. Ang uringang ina na alam kung ano ang kailangan ng bawat isa sa kanyang 4 na anak bago pa man namin ito masabi. Pinalaki niya kami sa isang tahanan kung saan ang Islam ay hindi lamang isinasagawa kundi nilalanghap. Ang bawat sulok ng aming bahay sa distrito ng Al-Hamra sa Jeddah ay may amoy ng ud at tunok ng pagbigkas ng Quran. Tiniyak niya na hindi namin malilimutan kung saan nagmula ang aming kayamanan, mula kay Allah. Sabi niya, at kay Allah ito dapat bumalik sa pamamagitan ng pagsunod at pagkabukas palad. Ang aking ina ang pinakadeboto na taong nakilala ko, at ang kanyang pananampalataya ay humubog sa bawat isa sa amin sa mga paraan na hindi namin lubos na naunawaan hanggang sa bandang huli. 4 kaming magkakapatid. Ako si Tariq, ang panganay. Pagkatapos ko ay dumating ang aking kapatid na si Khaled, 2 taon ang mas bata at kasing determinado ko. Pagkatapos ay dumating ang aming mga kapatid na babae, sina Nora at Lena, parehong nasa edad 20. Binata pa rin, at nakatira pa rin sa aming bahay kapag hindi naglalakbay para sa mga programang pang-edukasyon o mga family engagement. Kami ni Khaled ay
Nasa edad 40 nang mangyari ang mga pangyayari sa kwentong ito. Pareho kaming may asawa. Parehong nakpapatakbo ngang gadibisyong na negosyo ngang pamilya. At parehong naktataglay ngang pangalang Al-Rashidi ng may pagmamalaki at responsibilidad na kaakibat nito. Ang aming makapatid na babae ay matatalino, edukado, at malalim na relihiyoso na lumaking nakita ang aming mamagulang na naktatakda ng isang halimbawa ng debosyon sa Islam na kakaunting pamilya ang makakumpara. Hindi lamang kami isang mayamang pamilya. Kami ay isang pamilya na naniniwala na ang aming kayamanan ay may kasamang banal na obligasyon. Ang obligasyon na iyon ay nakikita sa aming magawaing pagkakawanggawa. Itinatag ng aking ama ang Al-Rashidi Charitable Foundation mga taon na ang nakalipas bago ko pa man lubos na maunawaan ang kahulugan nito. Sa pamamagitan ng pundasyong iyon, sinusuportahan ng aming pamilya ang mga programang Islamic Da'wah sa buong Afrika, Asia at Europe. Pinondohan namin ang pagtatayo ng mga moske sa Nigeria, Kenya, Indonesia at Bangladesh. Sinusuportahan namin ang mga programang pang-scholarship na nagpapadalangam mga batang Muslim na mag-aral upang mag-aral sa Medina at Cairo. Nag-organisa at pinondohan kami ngang malalaking kumperensya ang Islam sa mga bansa kung saan kailangan ng suporta at visibility ang mga komunidad ng Muslim. Ang aming pangalan ay nakakabit sa mga layunin ng Islam sa halos bawat kontinente sa aming mundo. Ito ang pinakamataas na pagpapahaya ng pananampalataya. Ang paggamit ng iyong kayamanan upang palawakin ang saklaw ng mensahe ni Allah. Buong puso kaming naniniwala dito at buong pagkabukas palad kaming nagbibigay dahil naniniwala kami na si Allah ay nagmamasid at nagbibigay gantimpala sa bawat riyal na aming ginugol para sa kanyang layunin. Ang aking asawa, si Hessa, ay nagmula sa pamilyang Al-Mutter, isang respetadong pamilya sa Riyadh na may sariling kasaysayan nege debosyon sa Islam at pamumuno sa komunidad. Siya ang lahat ng kailangan ko sa isang kasosyo, kalmado kung saan ako ay matindi, matiyaga kung saan ako ay hindi mapakali, malalim ang pananampalataya sa isang paraan na pribado at tapat sa halip na mapagpakitang tao. Naktayo kami ng isang magandang buhay nang makasama sa loob ng mas malaking mundo ng pamilyang Al-Rashidi. At pagkatapos ay nakaroon kami ng aming anak na si Ryan. Ipinanganak si Ryan pagkatapos ng 3 taon ng pag-aasawa at mula nang pumasok siya sa mundo, naging tibok siya ng puso ng aming buong pamilya. Siya ang unang apo nina Mansur at Fatima Al-Rashidi at ang titulong iyon pa lamang ay nagpaparamdam sa kanya na espesyal. Ngunit hindi ang titulo ang nagparamdam sa lahat ng pagmamahal sa kanya. Si Ryan mismo ang dahilan, ang kanyang tawa, ang kanyang pagiging mausisa, ang kanyang matalas na isip, at ang paraan kung paano siya makakapasok sa isang silid na puno ng seryosong matatanda at makakapagpangiti sa bawat isa sa kanila. Tinawag siya ng aking ama na ilaw ng pamilya. Hahawakan ng aking ina ang kanyang mukha sa kanyang kamay at babasahin ang napanalangin sa kanya sa tuwing makikita niya ito. Siya ang lahat para sa aming lahat at wala sa amin ang makapag-iisip na darating ang araw na halos mawawala siya sa amin magpakailanman. Lumaki si Ryan na pinapanood ang kanyang lolo na si Mansour na mamuno sa mga silid na puno ng makapangyarihang tao at sa loob niya ay nag-ugat ng maaga ang mithiin para sa pakikipagsapalaran at kalayaan. Nang matapos niya ang kanyang secondary education sa Jeddah, nagdesisyon ang pamilya na ipadala siya sa United Kingdom para sa kanyang edukasyon sa universidad. Nag-enroll siya sa University of Birmingham, nag-aaral ng negosyo at ekonomiya, isang pagpipilian na labis na ikinatuwa ng aking ama dahil nangangahulugan ito na inihahanda si Ryan na isang araw ay pumalit sa Al-Rashidi Business Empire. Kami ni Hessa ay lumipad kasama niya sa Birmingham. Personal na inayos siya sa kanyang student apartment malapit sa university campus. Pinuno ang kanyang kusina, nakilala ang kanyang academic advisor, at tiniyak na mayroon siyang lahat ng kailangan niya. Bago kami lumipad pabalik sa Saudi Arabia, tinawagan namin siya araw-araw.
Tinawagan siya ang aking ina tuwing makalawang araw. Nagpadala ang aking amang nga mensahe tuwing Biyernes pagkatapos ng panalangin ng Jumua. Libu-libong kilometro ang layo ni Ryan, ngunit hindi siya kailanman naramdaman na malayo. Ang hindi namin alam at ang hindi kailanman sinabi ni Ryan sa amin ay ang buhay sa Universidad sa Birmingham ay nagbubukas ng kanyang mga mata sa isang mundo na mas malaki at mas magkakaiba kaysa sa kanyang kinalakihan. Nakipagkaibigan siya sa iba't ibang bansa at iba't ibang pinagmulan, mga kabataang lalaki at babae na may pakiramdam ng kalayaan at kuryosidad na nakakahawa. Kabilang sa kanyang pinakamalapit na kaibigan ang dalawang kabataang lalaki, isa mula sa Egypt at isa mula sa Ghana, parehong mga estudyante sa parehong universidad, parehong may parehong walang tigil na enerhiya na laging taglay ni Ryan. Magkasama silang tatlo na gumugugol ng kanilang makatapusan ng linggo sa pagalugat sa lungsod, pagdalo sa mga kaganapang pangkultura at malakas na nangangarap. Tungkol sa mga lugar na gusto nilang makita bago pamansarhan, sila nga responsibilidad ng buhay ngang may sapat na gulang. Si Ryan ang uri ngang kabataan na nangangarap ng buong puso. Hindi lamang siya nagsasalita tungkol sa mabagay, nakakahanap siya nga mga paraan upang mangyari ang mga ito. Sa ikalawang taon niya sa universidad nang simulan ni Ryan at ng kanyang dalawang kaibigan ang pagpaplano ng isang biyahe sa Afrika. Buwan na nilang pinag-uusapan ito, ginagawang romantiko ang kontinente sa paraan ng mga kabataan kapag nakita, lamang nila ito sa pamamagitan ng mga dokumentaryo at social media. Gusto nilang maranasan ang isang bagay na totoo. Isang bagay na hilaw, isang bagay na hindi kayang ialok ng anumang marangyang bakasyon. Nagpasya sila sa Sudan, bahagi dahil narinig ni Ryan ang kanyang ama at lolo, na nagtalakay ng ma-interes sa negosyo sa rehiyon, at bahagi dahil ang isa sa kanyang kaibigan ay may malayong kamag-anak na nakatira sa Khartoum na nagalok na patuluyin sila. Ang plano ay simple sa paraan na ang mga mapanganib na plano ay laging lumilitaw na simple. Dalawang kabataan na hindi pa nakaharap sa tunay na panganib ay lilipad sa Khartoum, gumugol ngang 2 linggo sa pagalugad at babalik sa Birmingham bago magsimula ang susunod na academic semester. Ang hindi simple at alam ni Ryan na magdudulot ng agarang alarma ay ang pagsasabi nito sa kanyang pamilya, kaya hindi niya kami sinabihan. Sinabi niya sa amin na mananatili siya sa Birmingham para sa isang maikling bakasyon kasama ang mga kaibigan. Sinabi niya kina Hessa at sa akin na kailangan niyang oras upang magpahinga bago ang bagong semester. Sinabi niya ito ng kaswal, sa paraan ng kabataan na nagsasabi ng mga bagay na kanilang isinapuso upang hindi mapansin. Naniwala kami sa kanya ng walang pangalawang pag-isip dahil hindi kailanman binigyan kami ni Ryan ng dahilan upang hindi siya pagtiwalaan. Siya ay isang mabuting anak, isang responsableng kabataan, at ang ideya na maglalakbay siya sa isang bansa tulad ng Sudan nang hindi kami sinasabihan ay hindi kailanman pumasok sa aming isip. Sumakay siya nga flight mula Birmingham patungong Khartoum kasama ang kanyang 2 kaibigan noong Huwebes ngang umaga sa Oktubre, at sa unang 2 araw ay nagpadala siya sa amin ng normal na mensahe, maikling mensahe, ang uri na walang sinasabing tiyak ngunit sapat upang kumpirmahing buhay at mayos ang isang tao. Wala kaming ideya na nasa Sudan siya. Ang mensahe na nagwasak sa aming mundo ay dumating noong Martes ng gabi. Hindi ito nagmula kay Ryan, kundi mula sa kaibigang Ehipsyo na nakatakas at nakarating sa isang mas ligtas na lokasyon pagkatapos ng insidente. Nakipag-ugnayan siya sa pamilya ng kaibigang Ganayan muna at nakarating sila sa amin sa loob ng ilang oras. Ang mga detalye ay pinutol-putol at nakakatakot. Ang 3 kabataan ay naglakas loob na lumabas nga. Khartoum patungo sa isang mas liblib na lugar. Sa rekomendasyon, ang isang taong nakilala nila doon na nagpakilala bilang isang tour guide. Pinahinto sila sa isang rural na kalsadang nga armadong lalaki
nasakaing dalawang sasakyan. Ang nga armadong lalaki ay agresibo at organisado, pinahiwalay nila ang mga binata. At sa kaguluhan na sumunod, ang kaibigang Ehipsyo ay nakatakbo at nakapagtago habang ang kaibigang Ganayan ay binugbog at iniwan sa kalsada. Si Ryan ay kinuha, itinulak sa isa sa masasakyan at ipinagmaneho palayo patungo sa loob ng Sudan habang isinisigaw ng kanyang mga kaibigan ang kanyang pangalan sa alikabok at ang katahimikan na sumunod ay ang pinakamalakas na bagay na narinig ng sinuman sa kanila. Nang matanggap namin ni Hesa ang balitang iyon, ang mundo ayon sa aking pagkakaalam ay huminto sa pag-ikot. Lahat ng aking itinayo, lahat ng aking pag-ari, lahat ng aking ipinagmamalaki ay naging walang saysay sa isang iglap. Nawala ang aking anak, at hindi ko alam kung buhay pa siya. Ang unang ginawa ng aking amang si Mansur nang marinig ang balita ay kunin ang kanyang telepono at simulan ang pagtawag. Ganyan siya. Isang tao na tumutugon sa krisis sa pamamagitan ng pagkilos, sa pamamagitan ng mga mapakukunan, sa buong bigat ng lahat ng kanyang itinayo sa loob ng isang buhay. Sa loob ng ilang oras mula, nang matanggap ang balita tungkol kay Ryan, nakipag-ugnayan ang aking ama sa 3 iba't ibang opisyal ng gobyerno ng Saudi. 2 sa kanila ay personal niyang kilala mula sa mga dekada ng pakikipag-ugnayan sa negosyo sa pinakamataas na antas ng kaharian. Nakipag-ugnayan siya sa mga kontak sa embahada ng Saudi sa Khartoum at humingi nga agarang interbensyon. Kumuha siya ng isa sa pinakamahal na pribadong kumpanyang seguridad at crisis management na nagpapatakbo sa Middle East. Isang kumpanya na nakabase sa Dubai na dalubhasa sa mga sitwasyon nga pagkuha ng bihag sa mga lugar ng digmaan sa Afrika at sa Arabong mundo. Hindi usapin ang pera. Sinabi ng aking ama sa kanila na gamitin ang lahat ng mayroon sila at ipadala sa kanya ang bill mamaya. Iyan ang paraan ng Rashidi. Kapag may problema, ibubuhos mo ang lahat ng resources hanggang sa ito ay matunaw. Sa loob ng unang 72 oras. Mayroon kaming private security team sa Khartoum na nagtatrabaho kasama ang malokal na contact upang mangalap ng impormasyon kung sino ang kumuha kay Ryan at kung saan siya maaring dinala. Personal na lumipad ang aking kapatid na si Khaled sa Khartoum kasama ang 2 sa aming pinagkakatiwalaang family advisor upang ayusin ang mga gawain sa lupa. Itinaas ng embahada ng Saudi sa Khartoum ang usapin sa pamamagitan ng mga diplomatic channel sa gobyerno ng Sudanes at ang mga matataas na opisyal ng Sudanes ay nakontak at nabrief. Pinangakuan kami ng buong kooperasyon. Pinangakuan kami na uunahin ng puwersa ng seguridad ng Sudanese ang kaso. Nakatanggap kami ng sunod-sunod na pagpupulong, mga katiyakan at mga update na walang naging konkretong resulta. Mahina ang impormasyon. Walang makapagsabi sa amin kung aling grupo ang kumuha kay Ryan, kung ano ang kanilang mahinihingi o kung saan sila pumunta pagkatapos lumabas ng reyon ng Khartoum. Bawat lead na sinundan ng aming security team ay nawala sa mga patay na dulo at katahimikan. Ginawa namin ang lahat ng pagsisikap upang makipag-ugnayan sa sinumang humahawak kay Ryan. Ang aming crisis management firm ay may karanasan sa pakikipag-ugnayan sa mga armadong grupo sa rehiyon ng Sahel at ginamit nila ang bawat channel na available sa kanila, ma-back channel, ma-intermediary, local na tribal contact, mga regional broker na may karanasan sa pagitan nga gobyerno at armadong paksyon. Nagpalabas kaming malinaw na mensahe sa bawat available na channel na handa kaming magbayad ng anumang ransom na hinihingi na walang halaga ang masyadong mataas at na gusto lang namin na ligtas na ibalik ang aming anak. Wala kaming narinig na sagot, hindi isang demand, hindi isang voice note, hindi isang salita mula sa sinumang kumuha sa kanya. Ang katahimikan mula sa kanyang mga kaptor ay mas nakakatakot kaysa sa anumang demand. Dahil ang katahimikan ay nangangahulugang wala kaming kapangyarihan, walang negosasyon,
walang landas pasulong na kayang linisin ng pera. Ang aking inang si Fatima ang nakpalingon sa pamilya sa panalangin sa buong lakas ng kanyang pananampalataya. Umiyak siya mula nang marinig niya ang balita, ngunit hindi siya tumigil sa pagdarasal kahit isang oras. Nakipag-ugnayan siya sa imam ngang isa sa mga pinakatanyag na moske sa Jeddah, isang lalaki na sinuportahan ngang aking pamilya sa pinansyal sa loob ng maraming taon at inayos na mag-alok ng mga espesyal na panalangin para sa ligtas na pagbalik ni Ryan. Sa pamamagitan ng network ng Al-Rashidi Charitable Foundation sa buong mundo ng Muslim, inayos namin na mag-alok ng mga panalangin sa mga moske sa Kuala Lumpur, Lagos, Cairo, Istanbul at Jakarta. Ang mga Islamic scholar na aming pinondohan at sinuportahan sa loob ng maraming taon ay kinontak at hiniling na pamunuan ang kanilang mga kongregasyon sa dua para sa aming anak. Libu-libong Muslim sa buong mundo ang nagdarasal para kay Ryan Al-Rashidi sa pangalan, at bawat panalangin ay tila tumataas at tumatama sa isang kisame at bumabalik sa lupa, walang sagot. Lumipas ang 3 linggo at nawawala pa rin si Ryan. Naubos na ng private security firm ang kanilang mga pangunahing intelligence network sa Sudan at sinusundan na ngayon ang tinatawag nilang secondary leads. Na lahat kami ay naunawaan na isang magalang na paraan ng pagsasabi na wala na silang masyadong mapagkukuhanan. Ang diplomatic pressure ay nagdulot ng mga pagpupulong at pahayag, ngunit walang resulta. Ang mga autoridad ng Sudanese ay alinman sa hindi kaya o ayaw gumalaw ng may desisyon at ang aming mga kontak sa gobyerno ng Saudi ay nauubusan na ng opisyal na magagawa. Bumalik ang aking kapatid na si Khaled mula sa Khartoum na mukhang isang tao na tumanda ng 10 taon sa loob ng 3 linggo. Umupo siya sa salang aking ama sa Jeddah at sinabi ang nga salita na hindi ko kailanman malilimutan. Ginawa na namin ang lahat ng magagawang isang tao at hindi pa rin sapat. Umupo ang aking ama sa tapat niya ng tahimik at sa unang pagkakataon sa buong buhay ko, pinanood ko si Mansour Al-Rashidi na walang masabi. Umiyak si Hesa ng tahimik sa tabi ko bago pa man makasabi ngang 3 pangungusap si Grace at hindi ako nagpapahuli sa kanya. Ang sumunod na 2 linggo pagkatapos ng panalangin na iyon ay ang pinakakakaiba at pinakamagulugod na linggo ng aking buhay. Sa ibabaw, walang nagbago. Nawawala pa rin si Ryan. Wala pa rin konkretong lead ang security firm. Ang mga diplomatic channel ay wala pa rin nagbubunga ng anumang substansya. Patuloy pa ring tumatawag ang aking ama at patuloy pa ring bumibikas ng Quran ang aking ina. At patuloy pa ring nakikipag-ugnayan ang aking kapatid na si Khaled sa mga contact sa Khartoum. Ngunit may nakbaho sa loop namin ni Hesa na hindi namin lubos na may paliwanag sa sinuman sa palihit namin. May isang katahimikan sa aming bahay na hindi naroon dati. Isang marupok ngunit tunay na pakiramdam na may gumagalaw sa direksyon na hindi pa namin nakikita. Bawat umaga, hahanapin ni Hesa si Grace bago magsimula ang araw at kaming 3 ay magtitipon sa isang tahimik na sulok ng bahay at muling magdarasal si Grace ng simple at direkta, tinatawagan si Jesus sa pangalan at pinanghahawakan ang mga pangako na binasa niya sa amin mula sa kanyang worn Bible. Wala kaming sinabi sa iba pang miyembro ng pamilya tungkol sa aming ginagawa. Ito ay isang sinadyang desisyon. Kilala ko ng mabuti ang aking ama upang malaman na ang suhestiyon ngang pagdarasal kay Jesus sa sambahayan ng Rashidi ay sasalubungin ngang agarang at matinding pagtanggi. Ang aking ina, gaano man siya mapagmahal, ay malalim na masasaktan sa implikasyon na si Allah ay hindi sapat para sa aming pangangailangan. Ang aking kapatid na si Khaled, na mas konserbatibo pa sa kanyang pagsasagawa ng Islam kaysa sa aking ama, ay makikita ito bilang isang pagtataksil sa lahat ng kinakatawan ng aming pamilya, lalo na dahil ang aming pangalan ng pamilya ay nakakabit sa mga gawaing Islamic da'wah sa buong mundo. Masyadong sensitibo ang panahon at masyadong sariwa ang kalungkutan sa bahay para sa ganitong uring ang komprontasyon. Kaya tahimik naming dinala ito ni Hesa
nakikipagkita kay Grace bawat umaga bago pa man lubos na gising ang buong sambahayan, nagdarasal sa mabulong at pinanghahawakan ang isang bagay na hindi pa namin kayang pangalanan ngunit hindi rin namin kayang pakawalan. Noong Huwebes ng umaga, eksaktong 14 na araw pagkatapos ng unang panalangin ni Grace sa silid ni Ryan, tumunok ang aking telepono na may numerong hindi ko kilala. Ang country code ay Sudanese. Nanginginig ang aking mga kamay bago ko paman sagutin. Ang boses sa kabilang linya ay isang lalaking nagsasalitang Arabic na may accent ng Sudanese na nagpakilala bilang isang police officer mula sa Khartoum North District Station. Sinabi niya na mayroon silang isang kabataang lalaki sa kanilang kustodiya na natakpuang gumagala sa Alitin Street sa Khartoum 2 araw na ang nakakaraan sa isang disorientadong estado. Ang kabataan ay walang telepono, walang identification document at walang pera, ngunit inuulit niya ang isang Saudi phone number mula sa alaala at hinihiling sa sinumang makikinig na pakitawagan ito. Sinabi ngang opisyal na ang kabataan ay nagsabing ang kanyang pangalan ay Ryan al-Rashidi at siya ay isang Saudi nasyonal. Hindi ako nakapagsalita sa loob ng ilang segundo. Nagtanong ang opisyal kung nasa linya pa ako at sinabi ko ang sa isang boses na hindi ko kinilala bilang sarili ko. Tinawagan ko ang aking ama bago ko paman matapos ang tawag sa opisyal ng Sudanese. Tinawagan ko kaagad si Khaled pagkatapos. Sa loob ng isang oras, ang buong network ng aming pamilya ay na-activate na may ganap na naibang enerhiya kaysa sa desperadong pagmamadali ng nakaraang linggo. Sa pagkakataong ito, hindi ito crisis management. Ito ay pagkuha. Agad na kinilos ang kontak ng aking ama sa embahada ng Saudi sa Khartoum. Isang pribadong eroplano ang inayos sa pamamagitan ng isang kumpanya na matagal nang may koneksyon ang aking ama at si Khaled ay nakasakay sa flight patungong Khartoum sa loob ng 5 oras mula nang matanggap ko ang tawag sa telepono. Ang aming crisis management firm ay nakipag-ugnayan sa Khartoum North Police Station upang matiyak ang kaligtasan at ginawa ni Ryan habang isinasayos ang magkakailangan. Kami ni Hessa ay nanatili sa Jeddah, hindi makakain, hindi mapakali, nilalakad ang habang aming bahay at pinanghahawakan ang isa't isa at naghihintay para sa sandali na naramdaman na imposibleng mangyari 2 linggo lang ang nakakaraan. Dumating si Ryan sa Jeddah noong Sabado ng gabi. Naroon kaming lahat sa paliparan, ang buong pamilyang Al-Rashidi, ang aking mga magulang, si Khaled at ang kanyang asawa, sina Nora at Lena. Nakatayo kaming lahat sa arrivals hall na may kolektibong tibok ng puso na halos marinig. Nang lumakad si Ryan sa na pintuan na iyon, payat at maputla at kitang-kita ang pagkabigla, ngunit buhay at naglalakad sa kanyang sariling mga paa. Bumaksak ang aking ina sa kanyang mga tuhod doon mismo sa sahig ng paliparan at nagsimulang umiyak nang malalim na nanginginig ang buong katawan niya. Ang aking ama na si Mansur al-Rashidi, isang tao na hindi ko kailanman nakitang umiyak sa buong buhay ko, ay nakatayo na may luha na malayang umagos sa kanyang mukha at ang kanyang mga kamay ay umakyat patungo sa kisame. Matagal kong niyakap ang aking anak nang walang sinasabing isang salita, dahil walang mga salita sa anumang wika na sapat para sa sandaling iyon. Dinala namin si Ryan sa bahay mula sa paliparan noong Sabado gabi at napuno ang bahay nga tao sa loob ng ilang oras. Mga kamag-anak, kaibigan ng pamilya, makasosyo sa negosyo, makoneksyon sa moske, lahat ng nakarinig ng balitang ang kanyang pagkawala at nagdarasal para sa kanyang pagbalik ay dumating upang magdiwang. May pagkain at luha at tawanan, at ang uri ngang ingay na ginagawa ng isang bahay kapag ang ginhawa ay pumalit sa kalungkutan ng sabay-sabay. Hindi pinakawala ng aking ina si Ryan sa kanyang paningin. Patuloy niyang hinahawakan ang kanyang mukha tulad ng ginagawa niya noong maliit pa siya, tila paulit-ulit na kinukumpirma na totoo siya at naroon at hindi isang panaginip na gigisingan niya. Umupo ang aking ama sa tabi niya sa buong gabi na nakapatong ang kamay niya sa balikat ni Ryan.
hindi gaanong nagsasalita, tanging pinananatili ang kanyang sarili sa kanyang apo sa pamamagitan ng pisikal na kontak. Pinabayaan namin ang gabi na lumipas bago naktipon ang pamilya sa pangunahing sala kinagabihan, pagkatapos umalis nga bisita upang marinig si Ryan na ikuwento ang nangyari sa kanya. Dahan-dahan at maingat na nagsalita si Ryan, tulad ng pakuwento ng mga tao kapag pinoproseso pa rin nila ang isang bagay na hindi palubos na naiintindihan ng kanilang isip. Ikinuwento niya ang tungkol sa pagtambang sa kalsada sa labas ng Khartoum, ang maarmadong lalaki, ang sasakyan na pinagtulakan sa kanya, ang mga oras ng pagmamaneho sa lupain na hindi niya makilala dahil tinakpan nila ang kanyang mga mata. Dinala siya sa isang compound na inilarawan niya bilang koleksyon ng mabababang konkretong gusali na napapalibutan ng tuyong patag na lupa na walang nakikitang landmark. Siya ay ikinulong sa isang silid na may lupa sa sahig, isang maliit na bintana na masyadong mataas upang maabot, at isang pintong bakal na nakakandado mula sa labas. Binibigyan siyang kanyang chapter ngang pagkain at tubig ng hindi regular at bihira silang magsalita sa kanya. At kung magsalita man sila, ito ay sa isang dialekto na bahagya lamang niyang naiintindihan. Sinabi niya na ang pinakamasamang bahagi ay hindi ang pisikal na kondisyon. Ang pinakamasamang bahagi ay ang katahimikan, ang kumpletong kawalan ng anumang impormasyon kung may nakakaalam kung nasaan siya o kung may darating para sa kanya. Sinabi ni Ryan na nawalan siya ng pagsubaybay sa mga araw pagkatapos ng unang linggo. Hindi niya alam kung nandun siya ng 10 araw o 20. Patuloy siyang nakdarasal sa paraang itinuro sa kanya. Binibigkas ang mga panalangin ng kanyang kabataan, tinatawagan si Allah upang iligtas siya, humihingi ng awa at interbensyon. Sinabi niya na nagdasal siya ng may mas matinding katapatan at desperasyon kaysa sa kanyang ginawa sa kanyang komportableng buhay sa Jeddah at Birmingham. Ngunit sinabi niya sa amin, at sinabi niya ito ng tahimik na nakatungo ang kanyang mamata, na ang mga panalangin ay tila walang patutunguhan. Sinabi niya na tila sumisigaw siya sa isang walang lamang silid. Hindi niya ito sinasabi upang saktan ang sinuman sa pamilya. Sinasabi niya ito dahil ito ang katotohanan ng kanyang naranasan at naramdaman niya na karapat-dapat kaming malaman ang katotohanan. Napakatahimik ng silid habang sinasabi niya ito. Mahigpit na humawak ang makamay nga aking ina sa kanyang kandungan ngunit hindi siya sumabad. Nakatitig ang aking ama sa sahig. Umupo si Khaled na nakakrus ang mabraso at nakasara ang panga, nakikinig. Pagkatapos ay inilarawan ni Ryan ang gabing nagbago ang lahat. Sinabi niya na nasa compound siya sa loob ng tinantya niyang halos 3 linggo nang bigla siyang magising sa hating gabi nang hindi niya alam kung bakit. Madilim ang silid maliban sa isang ilaw na una niyang inakala ay nanggagaling sa labas ng bintana, ngunit masyadong mataas at maliit ang bintana upang magbigay ganong karaming ilaw. At wala siyang nakitang kuryente sa compound na ginagamit sa gabi. Ang ilaw ay nanggagaling sa loob ng silid. Umupo siya sa sahig kung saan siya natutulog at nakita ang isang figura na nakatayo malapit sa pintong bakal, isang lalaking nakaputi. Sabi niya na may ilaw sa paligid niya na mainit sa halip na matalas. Ang uri ng ilaw na dapat ay nakakasilaw ngunit sa paanuman ay hindi. Sinabi ni Ryan na hindi siya natakot. Sinabi niya na iyon ang pinakakakaibang bahagi, na bawat instinct niya ay dapat na nagparamdam sa kanyang matinding takot, ngunit sa halip ay nakaramdam siyang kapayapaan na hindi niya may paliwanag na bumalot sa kanya tulad ng isang kumot. Tumingin ang lalaking nakaputi kay Ryan at kinausap siya sa Arabic. Sinabi niya na ang panggalan niya ay Jesus, at narinig niya ang mga panalangin nagmamahal kay Ryan at oras na para umuwi. Sinabi ni Ryan na ang malubit na ginamit upang gapusin ang kanyang mapulso ay nasa sahig sa tabi niya. Nakakalas na, bagaman wala siyang alaala na inalis ang maito. Lumapit ang lalaking nakaputi sa pintong bakal, at bumukas ito nang walang sinumang nagbubukas nito,
mula sa labas. Dinala niya si Ryan palabas ng silid, sa labas ng compound, lampas sa lugar kung saan natutulog ang kanyang kaptor, at palabas sa isang bukas na kalsada nang walang sinumang gumising o kumilos. Sinabi ni Ryan na sinundan niya ang lalaking nakaputi sa tila isang mahabang lakaran hanggang sa magsimulang lumitaw ang magailaw at gusali sa malayo. Nang lumingon si Ryan upang magtanong kung nasaan sila, nawala na ang lalaki. Nakatayo siyang mag-isa sa Alitin Street sa Khartoum habang nagigising ang lungsod sa paligid niya. Tahimik na tahimik ang sala nang matapos magsalita si Ryan. Walang gumala, walang kumuha ang kanilang tsaa, walang umubo o gumalaw sa kanilang upuan. Ang aking ina ay may luha na umagos sa kanyang mukha. Ang ekspresyon ng aking ama ay isang hindi ko kailanman nakita sa kanya noon, hindi kalungkutan, hindi pagmamalaki, hindi ang kontroladong autoridad na laging dala niya. Isang bagay na nabuksan, hilaw at nagahanap. Sina Nora at Lena ay magkahawak kamay. Nakatitig si Khaled kay Ryan sa lupngang mahabang sandali at pagkatapos ay tumingin sa sahig. Si Hesa ang unang nagsalita. Iniabot niya at kinuha ang aking kamay at tumingin sa akin. At alam ko ng eksakto kung ano ang kanyang ipinapaabot dahil nararamdaman ko ang parehong bagay. Nagdasal kami kay Jesus kasama si Grace 14 na araw bago natagpuan si Ryan. Hiniling namin sa kanya na ipadala ang kanyang mga anghel at sirain ang bawat tanikala at isang lalaking nakaputi na nagpakilalang Jesus ang lumakad. Sa isang nakakandadong silid sa Sudan, kinalas ang aming anak at dinala siya sa bahay. Wala nang dapat pagtalunan, wala nang dapat pag-usapan o bigyang katwiran o ipaliwanag. Totu si Jesus at siya ay sumagot, at ang aming buhay ay hindi na kailanman magiging pareho. Ang nangyari sa mga sumunod na linggo ay hindi isang solong dramatikong sandali kundi isang unti-unti at di mapigilang pagising na gumalaw. Sa aming pamilya tulad ng pagdampi ng bukang liwewe sa isang tanawin, tahimik, nungit lubos. Hanggang sa bawat madilim na sulok ay napunong liwanag. Kami ni Hesa ang unang nagbigay ng aming buhay kay Hesukristo, ginabayan ni Grace na umiyak sa tuwa at gumabay sa amin kung ano ang ibig sabihin ng tunay na pagsuko sa kanya. Umupo kami kasama siya sa silid ni Ryan, ang parehong silid kung saan nagsimula ang lahat, at nagdasal kami nang makasama at idineklara ang aming pananampalataya kay Jesus bilang anak ng Diyos na namatay at nabuhay at buhay at pinatunayan ang kanyang sarili sa aming pamilya sa pinakamababawas na paraan na possible. Ibinigay ni Ryan ang kanyang buhay kay Jesus sa parehong linggo. Sinasabi na sa sandaling binanggit ng lalaking nakaputi ang kanyang pangalan sa silid na iyon sa Sudan. Alam niyang wala na kailanman magiging pareho para sa kanya. Pagkatapos ay dumating si Nora, pagkatapos ay si Lena, tahimik at pribado. Pareho silang lumapit sa amin ni Hesa sa loob ng parehong buwan upang sabihin na sila ay naniniwala. Pagkatapos, ang aking inang si Fatima, na siyang pinakadeboto na Muslim sa amin, ay lumapit sa akin isang umaga na may pulang mata mula sa isang gabi ngang pag-iyak at sinabi na binabasa niya ang bagong tipan na tahimik na inilagay ni Grace sa kanyang silid at hindi niya kayang itanggi ang kanyang binabasa. At sa wakas, ang aking amang si Mansor, ang patriarka, ang lalaking nagpondo ang Islamic da'wah sa buong mundo, ay umupo sa kanyang study isang gabi at tinawag ako at sinabi ng simple, ang Diyos na nagligtas sa aking apo ang tanging. Diyos na nais kong paglingkuran sa anumang oras na natitira sa akin. Ang desisyon na umalis sa Saudi Arabia ay hindi ginawa sa gulat o pagmamadali. Ginawa ito ng buong pag-unawa sa kung ano ang mawawala sa amin bilang mga Kristiyano sa Saudi Arabia. Wala kaming legal na proteksyon, walang karapatan na sumamba, at walang kinabukasan na hindi kinasasangkutan nga alinman sa pagtatago nga aming pananampalataya nang walang katiyakan o paharap sa mga kahihinatnan na mula
sa pagkasirang nga lipunan hanggang sa pagkabilanggo. Sinimulan namin ang proseso ng tahimik at maingat sa loob ng ilang buwan. Kami ngang aking ama at kapatid ay nagtrabaho kasama ang aming nga legal at financial na tagapayo upang simulan ang pagbebenta ng aming mabahagi sa iba't ibang kumpanya at interes sa negosyo na aming hawak sa loob ng kaharian. Hindi ito isang maliit na gawain. Ang mainteres sa negosyo ng Al-Rashidi ay malalim na nakaugat sa ekonomiya ng Saudi at ang pagguha sa aming sarili ay nangangailangan ng maingat na pagmamaniobra upang maiwasan ang pag-trigger ng regulatory scrutiny bago kami handa na lumipat. Ibinenta namin ang aming may bebenta ng tahimik, inilipat ang may papamahagi at ginawa ang kinakailangang pag-ayos upang matiyak na ang aming financial na pundasyon ay makaliligtas sa transisyon sa isang bagong bansa at isang bagong buhay. Pinili namin ang UAE, partikular ang Dubai, bilang aming destinasyon. Ito ay sapat na malapit upang maramdaman na pamilyar, sapat na cosmopolitan upang magalok nuring anonymity na kailangan ng isang pamilya tulad namin, at sapat na bukas upang maisagawa namin ang aming bagong pananampalataya nang walang patuloy na takot na naglalarawan. Sa buhay bilang isang lihim na mananampalataya sa Saudi Arabia, may mga simbahan sa Dubai. Totoong mga simbahan na malayang nakpapatakbo na may mga kongregasyon mula sa bawat bansa sa mundo. Ang ideyang paglalakad sa isang simbahan nang hindi lumingon sa aming likuran ay isang bagay na wala sa amin ang kailanman nakaranas. At lahat kami ay desperadong kailangan. Dumating kami sa Dubai bilang isang kumpletong unitang pamilya, sina Mansur at Fatima, sina Tariq at Hesa at Ryan, si Khaled at ang kanyang asawa, sina Nora at Lena, at si Grace Adami, na hiniling naming sumama sa amin, hindi bilang isang servan, kundi bilang ang babae na sa pamamagitan niya ay nilapitan ng Diyos ang aming pamilya, at naging kasing halaga sa amin ng sinumang miyembro nga aming sariling dugo. Nais kong diretsahang magsalita sa lahat ng nakinig sa kwentong ito mula simula hanggang wakas. Ako ay isang tao na mayroong lahat ng itinuturing ng mundo na tagumpay. Mayaman ako, may impluensya ako, may pangalan akong pamilya na iginagalang sa buong Arabian Peninsula. At may pananampalataya ako na isinagawa ko ng may katapatan at pagkabukas palad sa buong buhay ko. Ngunit nang dumating ang sandali na pinakamahalaga, nang nakagapos ang aking anak sa isang silid sa Sudan at naubos na ang lahat ng aking mapagkukunan at nadasal na ang lahat ng panalangin na alam ko at tahimik ang langit, si Jesus ang sumagot. Hindi dahil karapat-dapat kami, hindi dahil tama kaming nakpalit nga relihiyon o nagsagawa ngang tamang ritual, kundi dahil si Jesus ay kung ano ang sinasabi niya. Siya ang Diyos na nakbubukas nga nakakandadong pinto. Siya ang Diyos na sumisira ng mga tanikala. Siya ang Diyos na naglalakad sa pinakamadilim na silid at inilalabas ang bihag sa liwanag. Ginawa niya ito para kay Pedro. Ginawa niya ito para kina Pablo at Silas. At ginawa niya ito para sa aking anak na si Ryan sa isang madilim na gabi sa Sudan. Kung may dala kang napakabigat para sa iyo, kung nadasal mo na ang lahat na, panalangin na alam mo at ang katahimikan ay nakakabingi, nais kong malaman mo na naririnig ka ni Jesus. Tawagan mo ang kanyang pangalan, sasagutin niya. Sinagot niya ang isang pamilyang Muslim mula sa Saudi Arabia na halos hindi siya kilala.